Kaunting higpit pa po ng sinturon sa mga gumagamit ng liquefied petroleum gas o LPG sa pagluluto. Sumalubong ngayong unang araw ng Pebrero ang taas presyo dyan. Sa anunsyo ng Petron, 95 centavos ang dagdag sa kada kilo ng LPG. Dahil daw yan sa paggalaw ng international contract price. Nito pong Enero, nagtaas na rin ang Petron ng 3 pesos and 40 centavos sa kada kilo ng LPG. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na asahan na magpapatuloy hanggang Marso ang mataas na presyo ng LPG. Dahil daw yan sa kombinasyon ng freight cost, insurance at mga nangyayari sa produksyon nito. Mataas din daw ang presyo ng Dubai at Brent crude oil. Balik operasyon ng LRT-1 matapos magkaaberya kaninang umaga. Bago mag-alas 7 ng umaga, itinigil ang operasyon ng tren mula Baclaran Station hanggang Fernando Poe Jr. Station. May nakita kasing sira sa isa sa mga bagon sa bahagi ng Libertad Station. Hindi naman tinukoy ng Light Rail Manila Corporation kung ano ang naging aberya sa tren. Sabi ng LRMC, nasa 350,000 ang sumasakay sa LRT-1 araw-araw. Dalawang residente sa Davao Oriental ang hinahanap matapos matabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy na pag-uulan. Umaragas ang baha. Yan ang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Sa Pantukan Davao de Oro, lumigas na ang mga residente. Kahit malakas ang agos ng tubig, tulong-tulong sila nagtungo sa mas mataas na bahagi ng lugar. Sa ilang kalsada sa Davao City, mas kaunti ang dumaraan na sasakyan dahil sa lampas gutter na taas ng tubig. Sa Davao Oriental, ilang tulay ang nasira. Nahuli ka ang pampagkasira ng tulay na ito sa bayan ng Manay. Gumuho rin ang bahagi ng tulay sa bayan ng Governor Generoso. Dahil dyan, isolated ang 10 barangay sa bayan at stranded ang mga residente. Sa ibang barangay naman sa bayan, sinuong ng ilang residente ang mabilis na agos ng tubig sa tulong ng lubid. Sa Caraga, Davao Oriental, bumungad sa mga motorista ang nakakambalang na mga puno sa kalsada dahil yan sa landslide. Sa nagsabing bayan, may naintalang 2 nawawala matapos umanong matabunan ng lupa. Sa bayan ng Lupon, nagtumbahan din ng ilang puno. Nabagsakan pa ang isang sasakyan habang bumibiyahe. Ligtas naman ang mga sakay nito. Patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa rehiyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nananatiling mataas ang banta ng baha at landslide sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang po dyan ang Caraga at Davao Region ayon sa Pag-asa. Bukod po dyan, isinailalim din sa General Flood Advisory ang Southern Leyte, Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Provinces, pati na Bukidnon, Sarangani, Cotabato Provinces at Sultan Kudarat. Trough ng low pressure area ang nagpapaulan po sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Mindanao. Namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 195 kilometers southwest ng General Santos City at nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili ang posibilidad nitong pumasok sa PAR pero mababa po ang tsansang maging bagyo. Nagkabanggaan ang isang water taxi at isang fast craft sa Matoco Point sa Batangas City. Sa inisyal na investigasyon ng PCG Batangas, patay ang kapitan at isang crew ng water taxi. Ligtas naman ang 2 pa nitong crew at 5 pasahero na ayon sa Tourism Office of Oriental Mindoro ay mga dayuhan. Ligtas din ang mahigit 100 pasahero at 19 na crew ng fast craft na biyaheng Calapan, Oriental Mindoro. Nagsasagawa pa ng investigasyon sa insidente. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter nito 13 kilometers hilagang kanluran ng bayan ng Abra de Ilog mag-aalas 5 ng umaga. Dagdag po ng PHIVOX, posible ang mga pinsala dahil sa mga pagyanig.
Wala namang inaasahang aftershock dahil sa lindol. Wala pang hulihan ng mga hindi consolidated na mga jeep ngayong araw matapos iurong sa April 30 ang deadline. Sabi ng ilang jeepney operator, hirap silang magparehistro dahil sa mga hinihinging requirements para sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa datos ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mahigit 20,000 jeepney pa ang hindi rehistrado o posibleng mga kolorum sa Metro Manila pa lamang. Pero dahil sa extension na ibinigay ng Pangulo kasabay ng pagpapakonsolidate hanggang April 30, may chance nang magparehistro ang mga jeep. Ang problema, ayon sa grupong Manibela, nahihirapan naman sila magparehistro dahil ginagawang requirement ang pruweba na dapat consolidated sila, bagay na tinututulan nila. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, binago na ito ng LTFRB. Wala na tayong nire-require na application for consolidation bago natin sila i-confirm kasi sabi ng Presidente, i-extend natin hanggang April 30. Pero hinikayat ng LTFRB na oras makapagparehistro ay magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yun nga lamang, sabi ng Piston at Manibela na tumututol sa consolidation, Hindi po kami sasali sa consolidation dahil nga po nakita natin yung mga loopholes dito. sabi ng ilang kongresista, hindi nasusolusyonan ng extension ang mga totoong problema ng PUV Modernization Program tulad ng kawalan ng Route Rationalization Plan at tila paglabag ito sa karapatan sa kabuhayan sa ilalim ng konstitusyon. Nire-review naman daw ng LTFRB ang programa. They are suggesting for the DOTR to seriously consider the requirement of industry consolidation. That is what we're doing now. Umaasa ang Piston at Manibela na maglalabas ng resolusyon ng Kamara para tuluyan na munang ipasuspinde ang PUV Modernization Program tulad ng resolusyon na nagpa-extend sa deadline ng consolidation. Umaasa tayo rito na may karapatan ng ang House na mag-propose ng House Bill para doon sa pagsususpinde ng programa. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong career high rank muli para kay Pinay tennis player Alex Ayala. Ika-184th na siya sa ranking ng Women's Tennis Association out of 1,396. Sa pagsali po niya sa 25 singles tournaments, nakakuha siya ng 419 points. Nitong pagpasok lamang ng Enero, ika-185 si Alex sa listahan. Kasalukuyang nasa India si Alex para sa ITF World Tennis Tour W50 Indoor. Isa nga sa mga patuloy na hinahagupit ng masungit na panahon sa Davao Region ang Davao Oriental. Pahirapan pa ang pamimigay ng relief goods doon dahil sa mga nasirang tulay. Live mula sa Mati City roon, may ulat on the spot si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy? Rafi, walang patid na pag-ulan ang nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide dito sa Davao Oriental. Dahan-dahang nahati ang bahay na ito hanggang sa tuluyang naanod sa rumaragasang ilog sa Zaragoza, Manay, Davao Oriental kahapon. Ang lalaki namang ito sa Purok Tambinasan sa Barangay Mikit, Baganga, pinilit na tinawid ang kalsadang ito habang minamaneho ang kanyang motorsiklo. Kaya nadala siya ng malakas na agos ng tubig. Mabuti at nakaligtas siya pero ang kanyang motor naanod. Sa Purok 12, Barangay Andap sa bayan ng Boston, wala nang nagawa ang mga residente kundi tingnan na lang at manghinayang sa tulay na inanod ng rumaragasang ilog. Karamihan sa mga apektado ay nasa evacuation centers. Sa Kapitolyo, may nananatiling mahigit 400 pamilya. Personal na binisita ni Davao Oriental Governor Nino Uy ang mga evacuees. Anya, walang problema sa pondo ang provincial government para sa mga apektadong residente sa probinsya. Makaraan na silang nagdeklara ng state of calamity noong nakaraang linggo dahil din sa epekto ng walang patid na pag-ulan na dala ng shear line. Pero sa ngayon, nahihirapan pa sila sa paghatid ng mga relief goods sa ilang lugar matapos ma-isolate dahil sa mga nasirang tulay. Nakipag-ugnayan na raw ang provincial government sa DPWH at ibang ahensya upang mabilis na maklear ang mga daan at mahanapan ng paraan ang problema sa mga nasirang tulay. Sa ngayon, Rafi, dito sa Mati City, Davao Oriental at karamihan sa lugar sa probinsya ay tumila na ang ulan at nagpapakita na si Haring Araw. Kaya naman, yung ilan sa mga evacuees ay
bumalik sa kanilang mga bahay upang mag-check ng kanilang mga bahay at maglinis dahil sa mga putik na iniwan ng baha. Rafi. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Sa evacuation center muna, nagpalipas ng gabi ang hindi bababa sa 300 pamilyang nasunugan sa Maynila kahapon. Nagulat daw ang ilang residente sa bilis ng pagkalat ng apoy sa mga bahay sa Barangay 310. Ang ilan po sa kanila walang naisalbang gamit dahil sa pagmamadaling lumikas. Sa mga modular tents sa evacuation center muna sila nananatili. Ang iba naman sa tabing kalsada ng Recto Avenue nanunuluyan dahil puno na raw ang covered court. Ayon sa mga kinatawan ng social welfare ng Maynila, binigyan na nila ng pagkain ang mga nasunugan. Isa-isa rin silang kinumusta para malaman kung ano ang maitutulong sa kanila. Happy Huwebes mga mare at pare! Now showing na sa Manila International Film Festival sa Hollywood ang 2023 MMFF Best Picture na Firefly. Narito ang latest. Nag-premiere na sa Hollywood ang MMFF 2023 Best Picture na Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Para yan sa First Manila International Film Festival sa Los Angeles, California sa Amerika. Present doon ang Firefly stars na sina Dingdong Dantes at Isabel Ortega. Gayon din si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng GMA. Di nga raw maiwasang maluha ni Dong nang mapanood ng pelikula. Such a beautiful film. Grabe, nakakaantig ng puso. Brings back so many childhood memories and such an inspiring film. Hanep. Ang ilang mga nanood sa TCL Chinese Theater sa LA, bumiyahe pa raw mula sa iba't ibang states sa US. May mga nanood ding foreigners. I'm so excited and I'm so happy kasi the turnout was really good and we're just happy to be able to finally show this movie to our overseas Pinoys. After ng screening, nagkaroon ng Q&A session kasama si Dingdong, Isabel at ang sumulat ng Firefly na si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President at MMFF 2023 Best Screenplay winner, Ange Atienza. I'm so glad that they brought it here. I love the film. It's really centered on family. Sa mga namamalengke, napansin nyo na bang bumaba ang presyo ng itlog? Sa Dagupan, Pangasinan, naglalaro ang presyo nito sa 5 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos kada piraso, depende sa laki. Posible pa raw yung bumaba hanggang 4 pesos. Sa Balintawak Market naman sa Quezon City, mabibili mula 24 hanggang 35 pesos ang kada 4 na piraso ng itlog. Nasa 180 pesos hanggang 250 pesos naman ang presyo ng kada tray nito, depende sa laki. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may oversupply ng itlog kaya mababa ang presyo nito. Paliwanag naman ng mga eksperto, nakakatulong daw ang malamig na panahon sa mabilis na produksyon ng itlog ng mga manok. 21 gamot ang VAT exempted na rin simula po ngayong taon. Kabilang po dyan ang ilang gamot sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, pinalawig nila ang listahan ng mga VAT-exempted na gamot. Kasunod po ng isinumating update mula sa Food and Drug Administration at Department of Health. Welcome development daw yan, ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Lalo't kailangan ang mga naturang gamot na mga may sakit. Ang exemption kasi ay katumbas-an niya ng pagbaba sa presyo nito. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos madamay sa disgrasya sa Gataran, Cagayan. Batay sa investigasyon, papalikusan ng isang truck nang matamaan nito ang isang motorsiklo at kotse. Matapos niyan, dumiretso ang truck sa isang auto repair shop kung saan nagtatrabaho ang biktima. Doon na nito nadaganan ang isang van at ang kotse na dumaga naman sa nasawing biktima. 4 ang naiulat na sugatan. Patuloy ang investigasyon. Nagtulong-tulong ang mga traffic enforcer at ilang residente sa pagtatayo ng isang tumagilid na jeep sa National Road sa Barangay Bolbok, Batangas City.
Base sa investigasyon, papunta na sana sa terminal ang jeep nang mawala ng kontrol ang tsuper. Nasagi ng jeep ang isang tricycle na bumangga naman sa katabing kotse. Nagdire-diretso pa umano ang jeep at sumalpok sa isang concrete barrier, kaya tumagilid. Doon na niya nadaganan ang isang SUV at pick-up. Siyam ang sugatan sa karambola. Ayon sa pulisya, papanagutan ng driver ang mga pinsala at nagkasundo na ang mga sangkot na hindi magsasampa ng reklamo. Nasunog ang isang owner-type jeep habang tinatahak ang isang tulay sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa driver, bigla umanong nagliyab ang ilalim na bahagi ng sasakyan. Agad naman siyang nakababa at nakatakbo palayo. Unang rumisponde ang mga traffic enforcer at tauhan ng City Hall gamit ang fire extinguisher. Kalaunay dumating din ang mga bumbero at tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa driver, wala namang pinaayos sa sasakyan at ngayon lang ito nagkaaberya. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Patay po ang isang magsasaka sa Dalaget, Cebu matapos umanong matukla o makagat ng ahas. Wala ng buhay nang matagpuan ang 64 na taong gulang na si Maximo Milian. Maniwala ng mga residente, tinuklaw siya ng isang king cobra dahil sa sugat na nakita sa kaliwang binti niya. May nakita rin silang dalawang king cobra sa di kalayuan ilang araw bago ang nangyari po itong sa biktima. Paalala ng DENR, bawal ang pagpatay sa wildlife gaya po ng king cobra maliban na lamang kung malalagay sa panganib ang buhay ng isang tao. Mainam kung i-turn over o ipagbigay alam sa malapit na barangay o Municipal Environment Office ang makikitang wildlife. Libo-libong Pilipino ang nakararanas ng matinding pagbuhos ng snow sa Alaska sa Amerika. Kwento ng kababayan nating si Dale Ebcas, nangangamba sila sa frostbite dahil sa sobrang lamig ng panahon. Sa mga ipinadala niyang litrato at video sa GMA Integrated News, makikitang halos na balot ng makapal na snow ang mga bahay at gusali roon. Ayon sa National Weather Station ng Amerika, umaabot sa mahigit 100 pulgada ang bumagsak na snow sa Alaska. Batay sa huling datos ng United States Census Bureau, may halos 26,000 Pinoy o lahing Pinoy sa Alaska. Muli nagsalita sa media ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Idinawit niya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Senador Ronald De La Rosa sa mga pagpatay noon sa Davao City na dati na nilang itinanggi. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, may babala ang dating pulis at nagpakilalang miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Matapos ang ilang taong pananahimik, humarap sa media si Las Cañas mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa, kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siyang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. And meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Clan Task Force, and nung naging mayor, si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplan Tukhang. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa
na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niya ang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Niluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300 at may supplier daw siya nito. Ang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Galing po ito kay Kibuloy. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang itinatanggi ang alegasyong meron siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para for sure na ang mga death squad, kumukuha si Bongo ng personal identification data. Ito, kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, buhay siya pabaya mo lang yan siya, mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis ang konsensya ko, sabi ko, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go, Kibuloy at iba pa mga pinangalanan ni Las Cañas. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo. Nakaligtas ang 2 taong gulang na batang babae mula sa Lezo, Aklan matapos umanong malason sa nakaing dahon. Kwento ng ina ng bata, nagulat siya nang biglang umiyak, namaga at ang labi at sumuka ng dahon ng kanyang anak. Pinatulog lang muna ang bata at hindi na dinala sa ospital. Maayos na ngayon ang lagay ng biktima. Hinala ng ina, dahon ng tanim nilang halaman ang nakain ng bata dahil may kagat ito. Patay matapos bugbugin at saksakin ng isang binata sa Cadiz Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nakasalubong ng grupo ng biktima ang kaalitan nilang grupo, kaya agad nagkakomosyon. Doon na binugbog ang biktima. Ang tatay ng isa sa mga nambugbog, sinaksak ang biktima gamit ang kutsilyo. Bukod sa pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, nagtamo siya ng isang saksak sa dibdib. Huli sa follow-up operation ang 2 minor de edad na bumugbog sa biktima. Sumuko naman ang isa pang bumugbog pati ang ama niya na sumaksak sa biktima. Hindi sila nagbigay ng pahayag.
Mga kapuso, posibleng isa o kay walang bagyo na papasok o mamumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong pong Pebrero. Base sa datos ng Pag-asa, kung meron man, posibleng hindi mag-landfall ang bagyo. Pero tutumbukin ito ang Eastern Visayas o kaya ay Caraga Region, maaari rin itong lumihis o malusaw. Sa ngayon, mababa ang tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area malapit sa Mindanao. Gayunman, nagpapaulan ang trough o extension ng nasabing LPA sa Mindanao at ilang panig ng Visayas. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon. Maulan pa rin po sa Mindanao sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Malaking bahagi naman ng Luzon at Visayas ang makakaasa sa maayos na panahon maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Nakapagtala ang NCR ng 21.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Quezon City. 19.4 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, 19 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 13.6 degrees Celsius ang minimum temperature naman sa City of Pines, Baguio, habang 12.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Dahil po sa amihan, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalao sa ilang baybayin ng Bicol Region, Northern at Eastern Samar, Surigao Provinces at Davao Oriental. Mga kapuso, patuloy po ang pagbaba ng tubig sa mga pangunahing reservoir sa Luzon. Kumpara kahapon, bumaba po ngayong araw ang water level sa Angat, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoir. Bahagya po namang tumaas ang water level sa Ipo Reservoir at mula po sa 97.93 meters ay umakyat po ito sa 98.49 meters. Una nang sinabi ng Pag-asa na normal ang pagbaba ng water level ng mga dam kapag ganitong panahon, lalo't papalapit na ang tag-init. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang ugat daw ng krimen, pikunan. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kuha ito sa Santa Catalina Street, Barangay 102, Tondo, Maynila, pasado alas 7 kagabi. Naghabulan ng dalawang lalaki hanggang sa magpang-abot sila. Napaupo ang isa sa mga lalaki habang tuluyang umalis ang isa. Sinaksak na pala ni Jonathan Ferrer ang biktimang si Ronaldo Hipolito, ang lalaking napaupo. Itong ating suspect ay nagtanong sa biktima. Ngunit hindi nagustuhan ng suspect yung tinanong niya hanggang sa sila po ay nagtalo at nagsuntukan. No, habang nakahandusay na po yung ating biktima ay umuwi ng bahay itong suspect at bumalik doon sa pinangyarihan at hinabol at inunday niya po ito ng saksak. Sa tagiliran ang tama ng biktima. Agad siyang isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Tumangging magpa-interview sa harap ng kamera ang kaanak ng biktima. Pero sinabi nilang magkakilala ang suspect at ang biktima at wala silang alam na may alita ng dalawa. Arestado na ang suspect. Nung malaman ng mga ating barangay, agad po nilang pinuntahan at hinuli yung suspect habang tinatawag yung ating kapulisan. Dati nang nakulong ang suspect sa kasong frustrated murder. Sabi niya, hindi niya sinaksak ang biktima. Nagsuntukan lang daw sila. Nag-aalok lang po ako ng jacket. Jacket po. Inalok po. Tapos po, salita na siya sa akin ng hindi maganda. Inalok po ng gate. Ginalok ko lang po siya, ma'am. Binalya ko lang po. Yung gate? Opo. Nasa ba kayo nun? Nandun po sa may computeran, ma'am. Computeran? Opo. Nasa labas ka ng gate, siya nasa loob ng gate? Opo, ma'am. Tapos? Tapos yun po, ma'am. Yung binalya ko po siya ng gate. Pagano ko sa kanya ng gate, nagbuno na po kami. Napiko na ako sa sinabi niya. Wala naman po akong ginagawang hindi maganda, ma'am. Ngayon lang po, ma'am. Marinis po ang konsensya ko. Wala akong mas pinagsisisihan, ma'am. Ayon sa pulisya, may mga saksing nakakita sa pananaksak. Hindi na na-recover ang ginamit na patalim. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng sunod-sunod na banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa tiwala sa kanya ng Pangulo na manatiling bilang kalihim ng Department of Education. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid.
Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Giit ng Vice Presidente, nasa bansa ang kanyang katapatan at uunahin ang paglilingkod sa bayan. Nitong linggo, dumalo ang bise sa pre-program activities ng bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Sa kaparehong araw, dumalo siya sa idinaos na prayer rally sa Davao City sa pangunguna ni dating Pangulong Duterte. Inakusahan ng dating Pangulo si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga at nasa watch list daw ng Philippine Drug Enforcement Agency. Giit ng PIDEA, hindi nakasama kailanman sa kanilang watch list ang Pangulo. Ayaw na ring sagutin ng Pangulo ang tanong tungkol sa paggamit ng iligal na droga. Trending ang isang baby sa Pampanga. Paano ba naman umiiyak daw siya tuwing nakikita ang face ng kanyang daddy? Ayaw niya, di ba? Tama na. 3 buwan pa lang, obvious ng mommy's girl ang baby girl ni na Felix at Sunshine Peña. Pet daw kasi ni baby na magpabuhat, basta huwag makaharap sa mukha ni Daddy Felix. Kapag nasilayan kasi ang face ni tatay, automatic ang kanyang iyak. Kapag kay Mommy Sunshine naman, tuwang-tuwa pa with matching halakhak. Pati kina tito at tita, parang wala na rin namang problema. Kaya para calm, cool and collected daw si Baby Isabel, patalikod o pasandal na lang tuloy ang pagkarga sa kanya ni Daddy. Dasal daw ni Daddy na sana someday ma-convert bilang daddy's girl si Baby. Sa gitna naman po ng mga pag-uulan at kabi-kabilang landslide sa Davao Region, patuloy pa rin po ang paghahanap sa 2 residente sa Davao Oriental na natabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Alamin na natin ang latest update. Nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Director Edgar Posadas. Good morning po sa inyo. Ay, magandang umaga, Sir Rafi at saka Ma'am Connie. Magandang umaga po sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, Director, good morning po. Ano na ho ang latest assessment nyo sa epekto po ng masamang panahon dyan sa Davao Region? Opo, tamang-tama po, nandito po ako sa General Santos ngayon and medyo yung flight po namin kanina medyo magalaw po, from the Visayas hanggang dito po. Pero po yung maaraw dito sa General Santos, sa Toxargen. At palagay ko po, medyo with the improvement of the weather, although may mga cancellation of classes, sir, and Ma'am Connie kanina dito sa General Santos, mukhang mas maganda yung weather ngayon, no? Gumaganda siya. Maaraw dito sa General Santos ngayon. May update na rin ho ba tayo, Director Posada, sa napaulat po na 2 residente sa Davao Oriental na natabunan umano ng lupa sa gitna po ng masamang panahon dyan? Ma'am Connie, paumanin ninyo kanina bago tayo umerya, no? We got in touch with the concerned region at mukhang hindi pa nila namumonitor yon pero they are on it, no? Ipagpaumanin niyo muna ngayon dahil sa report namin dito sa Endring Sea, ano, yung datos natin, wala pang reported na casualties, no? But we will look into that and siguro sa susunod natin na pag-uusap, may ulat namin yung detalye kung meron man. Naintindihan po namin at wala pong problema yon. Pero itong sistema kaya ng paghahatid ng tulong, lalo na po sa mga lugar na nasira po yung mga tulay, papaano? Ma'am Connie, ganito. Yung pong, kung mapapansin po ninyo, ito po yung region, ito po yung areas where medyo mataas ang level natin ng alert, no? Kasi kagaya po ng regional offices natin dito sa Caraga at saka sa Davao Region, naka-blue alert po sila, ganun din sa Endrim OC sa Campaginaldo. Dahil kung mapapansin po ninyo, late last year hanggang ngayon po, no? Ito rin po yung parehong region na medyo palaging inuulan, nayanig po ng mga lindol, ano? And therefore, yun pong mga respective dream councils nila at saka yung mga opisyales nila ay mataas po yung level ng kahandaan at patuloy po yung aming koordinasyon sa kanila. At sa ngayon po naman, we try to provide po whatever the local governments need, ano, in addressing yung kanilang yung pangangailangan ng kanilang mga constituencies. Pero sa ngayon po, wala po kaming major na mga nare-receive na mga ano. At ibig pong sabihin,
yun po, nagagamit nila yung kanilang local resources. Pero ganun pa man din po, we are assuring our public, no, our kababayan, that kung may pangangailangan po, naka-alerto po ang ating regional offices sa Caraga at saka dito po sa Davao Region. And even dito sa Soctargen po, where we are right now kasi magkakalapit sila, para tumulong po at magkaloob ng mga kaukulang tulong. Ano? Usually po, ito ay in the form of yung mga family food packs, food and non-food items, yung mga hygiene kits, at iba pa po. No? Yun po ay pinamamahagi natin. Nag-augment po ang Office of Civil Defense dyan. At of course po, ang primary na nagbibigay ng tulong ay yung DSWD. At yan din po ang ginagawa natin, yung close coordination with the concerned LGUs. Sa gitna po nitong mga baha at pag-ulan dyan sa Mindanao, mapunta naman tayo sa El Nino Task Force. Kumusta na yung paghahanda ng OCD dito po sa El Nino? Opo, mukhang napaka-hands-on po ng ating chair. Ano? Yun nga po, yung EO 53 that was enacted noong 19 January. Ito po ay bumabalangkas. Ano? Ito po ay nagre-reorganize at nagre-revitalize ng Task Force El Nino. Yun na po ang kanyang official na pangalan. Hindi po ito bago. Ano? But ito po ay chaired by the SMD himself and co-chaired by the DOST Secretary, Secretary Soligum. At meron pong 4 na ahensya na primary na miyembro po nito. Ito po ay yung Department of Agriculture, DNR, Department of Health at saka ang NEDA po. Pero hindi po ibig sabihin na sila lang yung nakalista doon. Meron din pong pag-utos na dapat lahat ng ahensya na gobyerno na kinakailangan magbigay ng tulong ay magbigay ng karampatang tulong para mapako ng task force yung kanyang dapat gawin. At ganun din po, yung NAP, no, yung National Action Plan na magiging Strategic Action Plan, i-refine po yun para mas maging responsive po siya. At ang isa pong highlight nun, sir, ay yung pagkakaroon ng isang online platform whereby we could actually maparating natin yung mga impormasyon doon sa mga kababayan natin with just the click of a finger, no, kasi magkakaroon ng app para dyan. Kasi ito pong El Nino natin ay pino-forecast po na magiging hanggang ito po ay tatagal hanggang siguro May or June pa po ng taon na ito. Okay. So talagang whole of government at whole of country approach para dito sa paghahanda sa El Nino. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 2 mangingisda nang lumubog ang kanilang bangka sa Kadjongan, Romblon. Bandang alas 12 kaninang madaling araw nang ma-rescue ang 2. Kwento nila, tinamaan ng butanding ang kanilang bangka. Sa tulong ng PCG, nahila papunta ng Pampang ang bangka. Matapos makuna ng pahayag ng mga otoridad, pinauwi na rin ang 2 mangingisda. Humingi raw ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Senadora Amy Marcos. Kasunod po yan na naging panawagan niyang mag-resign ang Pangulo. Lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Si Mayor Duterte na bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid ng senadora matapos sabihing nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok sa bansa ng International Criminal Court. Kaugnayan sa investigasyon sa drug war ng administrasyon ng ama ni Baste na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wait lang ha. To me, the life you gave me, the day you said goodnight. Pero ang hirap pa nun ha, ang aga pa kasi. Pero napa-throwback Thursday ba kayo mga mare at pare? Ako rin Dahil matapos ang 6 na taon, nagbabalik sa music scene ang OPM band na Hail.
Yan ang bagong single nila na Klaro. Chika ng grupo, naging inspirasyon daw nila ang fans, asawa o special someone sa paggawa ulit ng kanta. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil ngayong 2024 ang kanilang 20th anniversary. Sa kanilang comeback, wish daw nila na makakolaborate si Asia's Limitless star Julian San Jose. I think she's a very underrated songwriter. And yun, ever since yung nakita ko siyang kumakanta ng mga covers, parang sabi ko, and yun lang. And I think she's an amazing musician. Mga mare, heto pa ang latest sa ilang Sparkle Stars. Vocal range ang labanan, hindi aatras si kapuso pop rocker Anthony Rosaldo. From Taylor Swift hits to biritan like AGs, pinabilib ni Anthony ang mga dumalo sa kanyang Switch concert kagabi. Plus factor pa ang guest performers kabilang na sina Sparkle Stars Rita Daniela at Khalil Ramos. Present to support sina GMA Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. At GMA First Vice President and Head of Operations, GMA International Joseph Francia. Spotted din sa crowd ang ilang Sparkle talents. Extreme Adventure Check naman para kay Sparkle artist Jack Roberto ang kanyang latest achievement. Makokompleto na ni Jack or nakompleto ni Jack ang 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Sa IG, nag-share ng moment si Jack sa kanyang 24-hour motor escapade. Riding with style siya, suot ng full gear ala Black Rider. May libu-libong trabaho sa Israel na nag-aabang sa mga Pilipino. Yan ay kapag inalista ng gobyerno natin ang Alert Level 2 status doon na umiiral dahil sa gyera. Narito po ang aking report. Bunsod ng gyerang sumiklab matapos atakihin ng grupong Hamas ang Israel. Mahigit 4 na rang OFWs na ang voluntaryong umuwi sa Pilipinas mula sa mahigit 30,000 Pilipino na nagtatrabaho roon. Sa taya ng Israeli government, aabot sa 10,000 dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa Israel ang umalis dahil sa gyera. Dagdag dito ang libu-libong trabaho na dating ginagawa ng mga Palestino. Because we do not allow now the Palestinians who used to work in Israel from Gaza, 20,000, they cannot come into Israel, it's a war zone, and much less are coming from the West Bank. We're seeking globally to bring more workers to Israel, and we are offering the same thing also to the Philippines, but it depends on the Philippine government. Ang problema, nasa Alert Level 2 ang Israel kaya bawal ang deployment ng mga bagong manggagawa roon. Gustong-gusto pa man din daw sana ng mga Israeli ng mga Pilipino ang makakuha ng mga bakanteng trabaho. The sentiment is even stronger, meaning even before October 7, Israelis prefer to have as caregivers Filipinos. Israelis very much like Filipinos, you know, English-speaking, Filipinos are kindest people in the world. Bukod sa mga caregiver, marami daw ang bakante sa sektor ng hotel industry, agriculture at construction. Hiningi namin ang reaksyon ng DMW at DFA pero wala pa silang tugon kung kailan maaaring ma-lift ang Alert Level 2 status ng Israel. Ayon naman sa DOLE, bagamat sana manatili sa bansa ang labor force ng bansa, malaking bagay ang libu-libong job vacancy sa Israel. Any additional job, especially nabanggit mo 20,000, malaking bahagi yan na makakaluwag doon po sa mga kababayan natin. Ginisa ng Senado ang Amerika ng mga CEO ng kanilang kilalang social media companies dahil sa pagpapabaya umano nila sa kanilang mga user. I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you different fire? tools. Sabi ng mga senador, inuuna ng mga kumpanya ang kanilang kita bago ang kapakanan ng mga kabataang gumagamit ng kanilang produkto. Nagiging plataporma raw ang social media sa sexual exploitation sa kabataan.
Sa inilabas na datos sa pagdinig, lumalabas na tumaas ang bilang ng kaso ng sextortion sa Amerika noong nakarang taon kung saan menor de edad ang biktima. Depensa naman ng mga kumpanya, patuloy nilang pinapalakas ang pagbibigay proteksyon sa kanilang mga user. Sa pagdinig, pinaharap at inatasan si Mark Zuckerberg, ang CEO ng Meta, na humingi ng tawad sa mga pamilya ng mga nabiktima sa social media. Your families have suffered, and this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Samantala, umugong po nga itong usapin na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas matapos po itong isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi kaya dyan ng ating netizens? Ayon kay Carl Anaban, sako pa rin po daw ng Pilipinas ang Mindanao at hindi solusyon ang paghihiwalay nito sa bansa dahil lamang sa isyong pampolitika. Sang-ayon naman si Virgo na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi useless daw kung kasama pa rin dahil na pag-iiwanan na raw ang Mindanao sa sahod at infrastructure. Ang sabi naman ni Larry Alde, pabor siya para mabawas-bawasan naman daw ang pagdami ng populasyon sa Metro Manila. Samantala, ito ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.